Ang Matalinong Heneral, a True Motivation Story. Libu-libong taon na ang nakalilipas ay may isang sikat na heneral na Tsino na may reputasyon sa pagiging matalino at tusong pinuno. Isang araw, sa pagtatapos ng isang mahabang kampanya, nagpasya ang heneral na ito na huminto sa isang moog kasama ang isang maliit na batalyon ng mga sundalo, na ipinadala ang kanyang pangunahing puwersang panlaban upang magpahinga sa ibang lugar. Samantala, ang isa sa kanyang mga kaaway ay nabighani dito at nagpasya na imartsa ang kanyang hukbo ng daan-daang libong sundalo sa lahat ngunit walang pagtatanggol na posisyon ng heneral. Sa kalagitnaan ng gabi, ginising ang heneral ng isa sa kanyang mga tauhan, na nagbalita. Malapit na ang kalaban. Sila ay naruroon bago magbukang liwayway at ang maliliit na pangkat ng mga sundalo sa kuta ay hindi makakapantay sa kanilang bilang. Nang marinig ito, huminto ang heneral at huminto. Sa pag-unawa sa kanyang kalagayan, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na tumayo, buksan ang mga tarangkahan, ibaba ang mga banner mula sa mga pader, at magtago. Pagkatapos ay tinanggal ng heneral ang kanyang baluti, nagsuot ng balabal, at umupo sa mga kuta na naglalaro ng mandalan habang nakatingin siya sa paparating na hukbo. Maya-maya ay dumating na ang pinuno ng kalaban. Nakilala niya agad ang heneral, at inutusan ang kanyang puwersa na huminto. Tumigil siya sa pag-iisip. Mas kilala niya ang heneral na ito kaysa kaninuman, kasama na ang kanyang reputasyon sa tusong mga gawa at paglalagay ng mga nakamamatay na bitag. Naghihintay pa siya. Ang presensya ng kasumpa-sumpa na heneral na ito, na nakaupo roon ng walang pag-aalinlangan, ay nagtatanong sa kanyang sarili. Mali ba ang impormasyong natanggap niya? Inaakit ba siya ng heneral sa isang bitag? O ito ba ay isang double bluff? Ito ba ay isang pukana upang tanungin siya sa kanyang sarili at ang heneral ay, sa katunayan, bilang walang pagtatanggol sa kanyang tila? Naghintay pa siya, at pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga puwersa na umatras. Moral ng kwento. Una, ang iyong reputasyon ay mahalaga at maaaring maghatid ng lahat ng uri ng mga positibong resulta. Pangalawa, madalas mayroong isang mas matalino, mas madiskarteng paraan upang makamit ang iyong mga layunin. Huwag ipagpalagay na nangangailangan ito ng pawis, dugo at luha. Maghanap ng isang paraan ng pagkamit ng parehong mga resulta na may mas kaunting pagsisikap.